Good morning guys! Alam nyo ba? Ang paglalakad ay isa sa pinakasimple at pinakamadaling exercise na pwedeng simulan ng isang tao. Dahil kahit anong edad ay pwedeng gawin ito. Pwede mo itong isama sa iyong healthy lifestyle dahil ito ay nagbibigay ng maraming health benefits. Una, mabuti sa puso. Batay sa pag-aaral, ang paglalakad ng at least 30 minutes a day and 5 days a week ay nagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng coronary heart disease ng 19%. At mas tataas pa ang porsyento na ito kung dadagdagan ang oras ng paglalakad or lalayuan ang distansya na nilalakad. Pangalawa, sumusunog ng calories. Ang paglalakad ay sumusunog ng calories sa ating katawan. Ang pagkasunog ng calories ay tumutulong upang mapanatili o mapababa ang ating timbang. Ang bilang ng calories na nasusunog sa ating katawan na dulot ng paglalakad ay nakadepende sa mga sumusunod. Bilis ng paglakad, layo ng nilakad, timbang, at uri ng nilalakaran. Ang paglalakad sa lugar na paahon ay sumusunog ng mas maraming calories kumpara sa palusong. Pangatlo, nagpapalakas ng immune system. May isang pag-aaral na isinagawa para malaman ang resulta ng paglalakad sa pagpapalakas ng ating immune system. Isinagawa ang pag-aaral na ito sa panahon na uso ang sakit. Kinabibilangan ito ng 1,000 na tao. Lumabas sa resulta na ang mga tao na lumalakad ng 30 minutes hanggang 45 minutes a day ay mayroong 43% na mas mababang araw ng pagkakasakit at mas mababang respiratory tract infection. Pang-apat, nakakapagpababa ng blood sugar. Ang bahagyang paglalakad pagkatapos kumain ay nakakapagpababa ng blood sugar. May isang pag-aaral na nagsabi na ang 15 minutes na paglalakad tuwing matatapos kumain ng umaga, tanghalian, at hapunan, ay mas nakapagpababa ng blood sugar, kumpara sa 45 minutes na tuloy-tuloy na paglalakad. Panglima, nagpapataas ng energy level. Ang paglalakad kapag nakakaramdam ng panlalata ay mas effective kumpara sa pag-inom ng kape. Ang paglalakad ay nagpapataas ng daloy ng oxygen sa ating katawan. Nagdadagdag din ito ng cortisol, epinephrine, at norepinephrine. Ang mga hormones na ito ang tumutulong upang mapataas ang ating energy. Pang-anim, nagpapaganda ng mood. Ang paglalakad ay tumutulong sa ating mental health. Napatunayan sa isang pag-aaral na ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng anxiety, depression, at negative mood. Nakakapagpataas din ito ng self-esteem at nakakapagpababa ng sintomas ng social withdrawal. Pang-pito, nakakapagpahaba ng buhay. Ang paglalakad ng mas mabilis sa pangkaraniwan ay nakakapagpahaba ng buhay. Napatunayan ng pag-aaral na ang average na paglalakad ay nagreresulta ng 20% reduced risk ng pangkalahatang pagkamatay kumpara sa mabagal na paglalakad. Pero ang paglalakad ng may bilis na 6 km per hour ay nagpapababa ng risk ng 24%. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng koneksyon ng bilis ng paglakad at ang resulta nito. At napatunayan na mas effective ang mabilis na paglalakad kumpara sa mabagal. Pang-walo, tumutulong sa joint pain. Ang paglalakad ay tumutulong maprotektahan ang ating joints, kasama na dito ang tuhod at hips. Dahil ang paglalakad ay tumutulong upang mapalakas ang mga muscles na nakasuporta sa ating joints. Pang-siyam, nakakapagpatibay ng muscles. Ang paglalakad ay nagpapatibay ng muscles ng ating mga binti. Para mas lalong mapalakas ang muscles, mas maganda na maglakad sa mga paahon na lugar o umakyat sa hagdan. At pang-sampu, tumutulong ito sa ating creative thinking. Lumabas sa resulta ng isang pag-aaral na mas nakakaisip ng mga bagong ideas ang tao kapag siya ay naglalakad kumpara sa nakaupo lang. Sinabi ng mga researchers na ang paglalakad ay nagbubukas ng pintuan sa mga ideas at isang simpleng paraan para madagdagan ang ating creativity. Ito ang 10 benefits na dulot ng araw-araw na paglalakad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like para patuloy pa tayong may recommend ni YouTube sa mga taong nangangailangan din ng mga ganitong klase ng content. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kita-kits muli tayo sa susunod na video.